Ano po ba mangyayari sa pagdating po ng Great Tribulation? Ang mangyayari sa pagdating ng Great Tribulation, katakot-takot na kahirapan ang darating sa tao, hindi ko alam kung ano yun. Kasi hindi pa nangyayari yun mula nang mula nang maging 24 nga, pakibasa kapatid na Willie. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimulan ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Tatapot dahil sa mga hirang ay paiikliin ng mga araw na yaon. Ayun, sabi ng Panginoong Hesus, yung mangyayari sa Great Tribulation, hindi pa nangyari mula nang magkaroon ng sanlibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari pang muli. Therefore, unprecedented yun. Walang precedent yung Great Tribulation na yun. Meaning, there is no comparison of that Great Tribulation about the things that had happened during the entire history of humankind. Kaya, mahirap ipaliwanag yun. Hindi po sabihin, halimbawa sa araw-araw pong pamumuhay mo po, bali, mababago po yung nakasanayan mong, halimbawa, pagpasok mo sa trabaho, bali, iba na po yun. Iba, kasi ang sinasabi ron, alam mo, sa Biblia, ang karanasan ng tao sa kahirapan. Sa Israel, nagkagutom sila, nagkamatay sila ng gutom eh. To the extent na yung mga anak nila, kinain na nila nung gutom na eh. Eh, yung mangyayari sa Great Tribulation, mas mahigit pa ron. Kaya ayoko nga maguni-guni yun eh. Maraming salamat po. Kakaawa ron yung mga bata. Lalo na yung mga maliliit na bata pagdating ng Great Tribulation. Mahirap sigurong matiis mong makita mo yung maliliit na bata na walang maipakain ka, no? Kaya, yun, bago dumating yun, dapat matuto tayo na matakot at kumilala sa Diyos eh. Kasi, pag nandun na yun, mahihirapan ka na eh. Medyo magulo na yung panahon na yun. Baka agawan na ng pagkain nun, ano? Parang yung nakita ko sa news, sa TV, merong isang department store sa India na parang nagkaroon ng panic buying noon eh, nung Gulf War yata yun eh. Eh di sinara nila, ayaw silang magbenta ng pagkain. Winasak ng mga taong gutom. Yung mga security guard, pinagpapalo. Pinatay. Makapasok lang sila doon sa supermarket. Kaya kung maguni-guni ko yung Great Tribulation, baka pagdating noon, ang tao, unlawful na. Ayaw hindi nakikilala sa batas. Dahil, Great Tribulation na nga eh. Kaya, paghandaan na natin yon bago dumating yon, matuto na sana tayong kumilala sa Diyos at magpahalaga sa Kanyang salita. Because, the only hope left for mankind is your faith in the Word of God. Wala nang ibang pag-asa eh. Aasa ka sa United Nations? Di. Aasa ka. Walang magawa United Nations sa panggugulo ng China sa Spratlys eh. Meron ba magawa? Buti na nga lang, dumating na rito yung BFA eh. Andiyan na yung 7th Fleet ng Amerika eh. Para naman yung mga komunistang China na yan eh. Masindak-sindak eh. Alam mo, ako ang mga Chinese, hindi ako galit ano? Pero sa mga communist, galit ako ron. Yung communism, wala kasing Diyos yun eh. Sa komunista, hindi ako galit, tao yun eh. Pero yung spirit of communism, pangit yun. Yun eh, pang-aapi. Yung sinasabi nila sa communism daw, pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. Sinasabi sa'yo, lahat kayo mahirap, gobyerno lang ang mayaman. Ang nagpapasasa yung nasa gobyerno. You are all servants of those who are in government. Pare-pareho lang kayong alila. Magtatanim ka pag inanib, bigay sa gobyerno. Pag matanda ka na at wala ka na silbi, babariling ka na. Walang Diyos yung mga yan eh. Kaya, buti na lang nandiyan na yung 7th Fleet, no? Dumating na mga kaibigan nating Amerikano at medyo matatakot-takot siyang mga nanggagulo sa Spratlys. Walang magawa eh. Ano ang pag-asa natin? Kanino tayo kukuha ng hope? There is only but one hope that is left for mankind, and that is the faith in the Word of God. Wala na tayo ibang pag-asa. Ang pag-asa natin, ang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Dahil napaka-gloomy and gory ang hinaharap ng sangkatawan. Napakagulo.